Guys, sa Home Depot, bibili tayo nito para sa gym ni Daddy. Kasi ito yung mga ibang binili ko, panlagay namin sa kitchen. Pakita ko lang sa inyo yung gym ni Daddy right now. So, ito yung itsura niya ngayon. And then, ito naman lahat ng equipments niya, nilabas niya na dito sa my study area. So, unang ginawa muna namin is tatanggalin muna namin yung mat na nakalagay ngayon sa floor niya. And then, mag-start na kaming mag-aayos ng gym. So, bali, papalitan lang naman namin yung mat ng gym niya. And then, tatry namin reorganize ng mas maayos ng konti itong gym ni Daddy. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kadumi yung sahig ni Daddy dito sa gym nung pag-angat namin ng mga mat niya. So, ayan. Va-vacuum natin siya gamit yung Xiaomi na cordless vacuum. Tapos, itatry din natin yung steam mop. Ay, hindi daw namin pala gagamitin yung cordless vacuum. Iba-vacuum natin siya gamit yung robo vacuum namin. Pangalan ng si Snow White. So, siya na paglilinisin namin dito para di na kami mapagod. Yan na yung na-vacuum ng ating RoboVac. So, itong mga to naman, kung makikita nyo, yan, may tira-tirang ganyan. Mga nanikit na siya na dumi. Ayan, no. So, ito naman, ang gagawin naman natin, mag-steam mop naman tayo para makuha yung mga marks na yan na mga dumi. Tutry naman natin yung ating steam mop. Ayan na yung floor ng gym after ma-steam mop. Talagang nakita nyo yung mga dumi na naiwan kanina after mag-vacuum. Ayan, natanggal niya yung mga marks na matagal nang nandoon. So, happy talaga to. Ang ganda talaga nitong steam mat na to. Tapos kung makikita mo na nag-steam siya at ang init talaga nung sahig. Ang galing. Nakakabilib tong steam mat na to. For only 3,000, effective talaga siya. Ngayon naman, ikakabit na namin yung mga mat. So, sukatin muna ni Daddy kung ano yung mga kailangan niyang putulin. Kasi hindi naman sakto tong mat dun sa mga sides. Kailangan talaga na mag-cut pa rin para magsakto siya dun sa mga gilid-gilid. So, yun yung gagawin niya.
sinukat niya na yung mga dapat niyang hiwain. Kahit makapal tong mat, kayang gumamit ng cutter para hiwain siya. So, ayan na. Nalagay na namin lahat ng mat sa gym ni Daddy. So, bukas na namin tutuloy kasi pagod na si Daddy din. Ayan, maraming panliligpitin. And ayan naman itsura ngayon ng sala. Nandito lahat yung mga gamit sa gym. Ayan na siya ngayon. So, bukas na namin tutuloy. Para doon nag-gym na si Daddy sa ginawa namin. So, ayan yung dati niyang mat. Pakita ko sa inyo kung gano'n lang kanipis yung dati niyang mat. Yan o, ganyan lang kanipis yung dati niyang mat. So, pag yung sa mga weights niya, medyo lumulubog. Tsaka, itong bagong mat kasi mas sturdy siya. Talagang hindi siya gumagalaw dun sa floor. So, talagang, ayan, kaya pinalitan na rin namin. So, ayan, ganyan kakalat ngayon dito. Bukas namin tutuloy guys yung vlog sa pag-aayos itong gym ni Daddy. Then, i-share ko naman sa inyo saan ko nilagay yung non-slip mat na binili ko rin sa Wilcon Depot. So, dito ko nilagay yung iba sa laundry area. So, ayan dito. So, instead na diretso dun sa shelvings yung mga nakapatong, nilagay ko yung non-slip mat. So, ayan siya. Ito yung non-slip mat. Sinukat ko siya para malaman ko kung gaano kahaba lang yung kailangan ko. So, ngayon, pag may tumapon, like itong mga fab ko, madalas siya matapon, pinaglalagay ako, mas madaling na siyang punasin, tsaka mas madaling matanggal yung dumi. And then, same dito sa mga laundry basket, kahit hatak-hatakin mo siya, or kung madumi yung ilalim niya, hindi na siya gagasgas dun sa mga pintura, mas madali na siyang linisin. Then, yung iba pa, nilagay ko naman dun sa may center island, saka ko napapakita sa inyo kapag kompleto na yun, dahil kinulang siya ng isa pang roll, so bitin pa yung pagkakagawa ko. And then, gusto ko rin i-share sa inyo itong footing ng washing machine na nabili ni Daddy. Ayan, kasi itong washing machine namin, kung makikita nyo, nakausi siya dito sa may area niya. Dati kasi malit lang yung washing machine namin, so sakto yung malit na washing machine. But since nagpalit kami ng washing machine to a bigger capacity, ayan, umusti na siya. So, kailangan niya ngayon ng footing para magkaroon siya ng extra na height. So, ito ngayon yung nabiling footing ni Daddy. Yan, sakto na siya ngayon. Pero, isa lang yung binili niya. Pinagmalaki pa niya na nahanapan na niya, pero isa lang naman pala itong nabili niya. Pero in fairness naman, ayan, sakto na talaga yung paa. So, hihintayin pa namin yung pangalawa niyang order. Nasort na ni Daddy yung mga gamit niya dito sa gym. So, natanggal niya na kung ano yung mga dapat niya ng itos. And then, naayos niya na yung kailangan pa niyang i-keep. So, ito ngayon, finalize na namin kung paano namin i-organize yung mga gamit niya dito sa gym. Nag-add kami ng mga black na filers at saka itong beige na plastic na rattan basket sa mga shelvings niya para mas magmukhang malinis itong mga gamit niyang nakalagay sa gym para mas masort namin at makategorize kung ano yung mga laman niya and mas mukha pa rin maayos tignan. Mga a week bago natapos si Daddy yung pagsasort niya sa mga gamit niya, kaya ngayon lang namin natapos ayusin tong gym niya. Pakita ko ulit sa inyo kung ano yung itsura ng gym
bago namin siya ayusin. So, ganyan yung itsura niya. And then, lahat ng gamit nilabas nilang ni Daddy bago namin siya simulang ayusin. Ito na yung gym ngayon. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. Sana na-enjoy niyo po itong ating munting gym reorganization. Malit lang po talaga itong gym dahil si Daddy lang po ang gumagamit ito. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye!